no? Parang proud ka na talagang you can vote freely, 'di ba? Kaya lang nga limited lang between pagka absentee voting, you're limited to Senate and Congress. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil ang pagboto sa pagsisimula ng local absentee voting kaninang umaga sa Campo Crame. Tumagal lamang ng halos 5 minuto ang pagboto ni General Marbil. Ayon sa General, first time niyang bumoto sa Campo Crame kung saan pinuri nito ang sistemang ipinatupad ng mga pulis. I usually vote for local. Ang galing ng proseso natin. Ang gagaling ng mga pulis natin yung helping us sa election. And it will be more pagka na-replicate natin sa baba. Very organized. Sinabi pa ni Chief PNP, madami sa kanilang tauhan ang naka-duty sa araw ng halalan, kaya't humigit kumulang sa 30,000 ang inaasahang buboto sa 3 araw na absentee voting. Sa Campo Crame lamang aniya, nasa 1,471 na ang pulis na inaasahang buboto. We're happy that maraming buboto sa atin. More than 30,000, no? Yes, sir. 30,000 absentee voting sa PNP. It will give us more time kasi talagang gusto natin talaga yung 100% yung mga pulis natin na duty po kami. Sinabi pa ni Chief PNP, kahit siya ay magiging abala sa mga inspeksyon sa iba't ibang lugar sa bansa pagsapit ng May 12. Ako mag-iikot ako during election kaya nauna kami. Marami pang mga officers sa amin that will be voting. Tinanong ko sila, hindi lang sila sumubay sa atin. Nauna nang sinabi ng PNP na nasa 120,000 na pulis ang kanilang ipapakalat sa araw ng halalan para magbantay sa nasa 37,528 voting centers sa buong bansa. We will be deploying a substantial number of PNP personnel during election day. No? We also prepared to assist the COMELEC, ito pinatawag natin BEIs. We have trained 7,043 personnel ready to assist the electoral process as part of the electoral board, of which 3,774 madideploy po sa BARM. Dagdag ng General, mahalaga ang boto ng bawat pulis. Hindi lamang aniya sila tagapagpatupad ng batas ng demokrasya, kundi bahagi sila nito. Ang pagboto aniya nila ay hindi labang karapatan kundi bahagi ng kanilang trabaho bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Kaugnay nito, nanawagan din ang pinuno ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, maging alerto at mapagmatsyag para sa pagkakaroon ng payapa at ligtas na halalan sa Mayo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.